Hello mga sukeks! Ayan, back to vlogging na tayo ulit ng ating cakes. So, etong mga cake na naman natin na to ay puro late upload. Before ito nung sa Golden State Warriors na mga cake na ginawa ko nga or in-upload ko kahapon. Yes, opo, sorry na at hindi na naman natin napanindigan yung ating sinabi na dapat araw-araw tayong mag-upload. Pero ayun nga, hindi talaga maiiwasan na sobrang busy at hindi kaya sa time. So, ngayon, babawi tayo ng upload. So, eto nga nakita nyo, ang filling nito ay caramel. So, moist chocolate cake flavor ang ating cake na base. And yung ating filling nga ay caramel fudge it ng Bakersfield. And ang ating frosting ay walang iba kundi whip it pa rin. Cake size is 6 by 4. So, dito magdidrip tayo kasi ang theme ng ating cake ay Candyland cake. Ang ratio po ng ating dripping ay 3:1, meaning 3 parts ng chocolate and 1 part ng ating APC or all-purpose cream. Kung mapapansin nyo, yung ating ibabaw ng cake ay hindi ko na masyadong pinakinis kasi ayan, matatakpan naman siya ng ating chocolate. So, ganyan lang ako maglagay ng chocolate. Una ko munang nilalagay yung sa mga gilid or yung sa drippings. Tapos, saka ko naman nilalagay yung sa gitna. Ayan, kapag hindi ko masyadong bet yung ating pagkakalagay ng chocolate ay nilalagyan ko ng parang swirl na design. So, dito sa part na to, nagtunaw ako ng chocolate. Pure chocolate po ito na white. Tapos, nilagyan ko lang siya ng food coloring na Chef Master na rose pink. Tapos, ibabalot po kasi natin dyan yung ating ginawang parang cake balls or cake pops, kumbaga. Pero ito ay gagawin nating parang nakawarik or nakabaliktad na cake. 'Di ba? Ganyan. So, ayan. Alam kong gets nyo naman. Yung mga baker dyan, alam kong gets nyo naman siya. Bakit ang hirap i-explain? Ayan nga, tulad ng ating paggagawa ng fondant cake, syempre, binabalutan muna natin siya ng white chocolate or yung ating ganache. Tapos, saka naman natin siya babalutan ng fondant. So, ang pagkakaiba lang nito or ang difference nitong ating ginagawa ngayon ay wala siyang halong cream. So, pure na chocolate lang yung ating binalot dito. So, kaya naman nakita nyo kanina parang nagka-crack siya. Pero, syempre, tatakpan pa rin natin yan and makikinis natin yan. O, diba? So, ready na yan para balutan naman ng ating fondant. Ayan nga, ang gamit nating fondant dito ay walang iba kundi EMF and bago ko siya balutan ng fondant, naglalagay tayo ng edible glue or yung ating ginawang Tylose powder and water na pangdikit. In fairness, nahirapan din talaga ako dito magbalot ng fondant kasi alam nyo naman kapag bilog, napakahirap talaga niyang balutan. So, ayan, stretch lang. Merong mga imperfections. Pero carry lang yan kasi hindi naman perfect yung ating ice cream. So, dito naman, nagtunaw ako sa microwave ng fondant, yung tira kong fondant na pinambalot, kasi ididikit natin yung cone mismo doon sa ating cake. Kasi nahirapan akong idikit siya. Gawa nung dry nga yung ating pagdidikitan and yung cone din ay walang dikit. So, ayan. O, diba? Sobrang bright ng idea ko. Tapos, kapag nilagyan natin ng pandikit sa loob ng cone, syempre, lalagyan din natin sa labas para hindi talaga siya matatanggal. Dapat mabilis ang galawan yung gagawin nyo dito mga cakes kasi yung ating tinunaw na fondant ay mabilis din siyang mag-dry out or tumigas. So ayan, habang init-init pa yung ating pandikit, i-work out natin ng mabilisan. Ayan nga, after ko siyang malagyan ng pandikit dyan, so nadikit na natin yung ating cone, maglalagay naman ulit tayo dyan ng pandikit na edible glue. So ang purpose naman ito mga cakes para medyo mamasa-masa siya, tapos dyan didikit yung ating mga sprinkles para yung mga imperfections ng ating cone ay ma-hide. O, diba? Bright idea na naman ulit. At ayan, tapos na ang ating ice cream cone and ito naman yung iba pa nating pang-toppers. Ayun nga lang mga cakes, wala akong video nitong ibang pang-toppers kasi ayun, sabi ko magfo-focus na lang ako doon sa ice cream cone para meron kayong maging idea kung paano ko siya ginagawa. Alam ko naman mga cakes, titingnan nyo pa lang yung ating mga ibang toppers dyan ay magagawa nyo na yan kasi basic lang naman yan sa inyo. Anyway, before mag-end ang ating vlog, gusto ko lang i-shout out yung umorder nito na aking classmate before sa college, si Jeric na galing pang Bacoor, Cavite, tapos pinick up nila yung cake dito sa Laguna. So, ayun lang mga cakes for today. Thank you so much for watching. Bye!